bumabati mula sa mga bundok ng Brazil. Ito ang aking asawang si Betsy. At ito ang aking kapatid na si Miriam. Kanino sa kanila ako mas kamukha? Ang aking kapatid ay doktor na nakatuon sa estilo ng buhay. Siya ay kasal at isang ina. Samantalang ang aking asawa ay mahilig sa natural na medisina. Nakatapos siya ng iba't ibang kurso at siya ang nagtatag at direktor ng MedSet, isang asosasyon. Makikilala niyo ang aming anak na si Daniela, 12 taong gulang. Sa ilang sandali. Kamusta mga kaibigan? Kami ay sobrang masaya. Nagsasalita kami ng Portuges at kami ay nagpapasalamat sa teknolohiya na nagsasalin sa inyong wika. Kami ay puno ng pasasalamat na maibahagi ang isang paksa na nagdudulot sa amin ng maraming pisikal na kaginhawaan, ngunit pati na rin ng saya at kapayapaan ng kaluluwa. Ang pangunahing motibasyon sa pag-aalaga ng kalusugan ay nagmumula sa tulong ng Diyos upang magkaroon tayo ng mas maliwanag at sensitibong isipan para marinig at maunawaan ang Kanyang salita. Ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos ang isang detalyadong manual ng kalusugan sa pamamagitan ng inspirasyon sa Kanyang salita. At sa pamamagitan ng aklat ni Ellen White na ilalagay namin sa description ng video na ito, inirekomenda namin sa lahat na naghahanap ng pisikal, mental at spiritual na paggaling. Ang 8 natural na gamot ng Diyos: nutrisyon, ehersisyo, tubig, araw, temperansa. Malinis na hangin, pahinga, at pagtitiwala sa Diyos. Nutrisyon. Kaya Miriam, magkomento ka tungkol sa mga prinsipyo ng nutrisyon. Ano man ang kultura, mga tiyak na gawi sa pagkain ng bawat bansa. Aari mong ayusin, baguhin, o itigil ang anumang bagay na nakakasama. At isang mungkahi, huwag kayong gumawa ng biglaang pagbabago. Para sa pamilya, humingi kayo sa Diyos ng karunungan para magkaroon ng positibong karanasan at mga nakaka-inspire na alaala. Subukan ang ilang mga recipe at unti-unting ipasok ang mga bagong konsepto. Ilang pangunahing prinsipyo. Ang Genesis 1:29 ay nagbibigay sa atin ng perpektong menu. Sariwa mula sa mga kamay ng lumikha, bago pa man ang unang pagkain ni Adan at Eva, mga prutas, butil, buto, sa susunod, mga gulay at ugat ay ipinakilala. Subukan mong kumain ng pinakamasustansya, puno ng hibla. Ano man ang maaari mong kainin na hilaw, subukan mong kainin ito ng hilaw. Ang hibla, binabawasan nito ang panganib ng mga sakit sa puso, cancer, diabetes, at labis na katabaan. Saan makakakuha? Hibla. Kumakain ng mga sariwang prutas at gulay. Hilaw, araw-araw. Ang pag-germinate ng mga butil ay isang magandang opsyon. Kumain ng mas maraming buong butil, bigas, at tinapay na buo sa halip na puti. Mga beans, lentils, mani at buto, mga dahon at gulay. Magplano ng hindi hihigit sa 3 pagkain, kung saan ang una, sa umaga, ang pinakaabundante, parang isang hari, ang pangalawang pagkain. Sa simula ng hapon, parang isang prinsipe, at kung may pangatlong pagkain sa dulo ng hapon, gawin itong parang pagkain ng isang pulubi, magaan, at kaunti lamang, madaling tunawin. Yung mga prutas ay isang magandang option. Toasted bread, huwag kumain sa mga pagitan. Uminom lamang ng tubig. Para sa mas magandang pagtunaw, dapat may puwang na 10 oras sa pagitan ng mga pagkain. Karamihan sa mga tao ay mas makaramdam ng mas mabuti kung 2 lang ang kanilang pagkain sa umaga at isa sa tanghalian, malapit, sa gitna ng hapon, lalo na kung meron kang mas sedentary na routine. Sapat na reserbang katawan. Sa bahay, kumakain kami ng 8:00 ng umaga
at 2:00 ng hapon, isang dami na nakapagbibigay sa amin ng kasiyahan at enerhiya at palaging kawili-wiling maglakad sa pagtunaw pagkatapos kumain. Nakakatulong ito sa pagbawas ng glucose sa dugo. Ngayon, isang tanong, paano kung wala akong pera para makabili ng karne o isang maliit na baka para makakuha ng gatas? Mas mabuti para sa iyong kalusugan, alam nyo, pagdating sa anumang pagkain na nagmula sa hayop na karne, manok, isda, keso, gatas, itlog, mas mabuti kung mas kaunti ang kakainin natin. Pinili rin ng aming pamilya. Vegetarianism, tingnan mo. Ang cholesterol ay ang pangunahing sangkap para bumuo ng mga hormones sa sex. Estrogen, progesterone, testosterone. Mas mataas ang dami ng cholesterol na kinakain. Mas malaki ang hormonal imbalance. Nakakapagpataas ito ng panganib ng kanser sa mga organo ng reproduksyon, sa mga babae, lalo na sa mga suso, ovaryo, matris, at sa mga lalaki, kanser sa testikulo at prostate. Ang labis na pagkonsumo ng mga itlog ay nagiging sanhi ng maagang pagdadalaga kahit ago ang tamang panahon sa pagbibinata. Gayun din, ang mga pagkaing nagmula sa hayop ay nagiging sanhi ng acidity at nagdudulot ng pananakit sa mga kasukasuan na katangian ng mga autoimmune at rheumatic na sakit. Bawasan din sa pinakamababa ang pagkonsumo ng asukal. Binabawasan nito ang kakayahan ng puting selula ng dugo na siyang sundalo ng depensa ng immune system na kumain o sa madaling salita na sumipsip ng mga nakakahawang mikrobyo. Kung walang nakain na asukal, ang isang puting selula ng dugo ay kayang pumatay na bakterya sa loob ng kalahating oras sa pamamagitan ng 1 na kutsarita ng asukal. Mababa ang aktibidad sa 10 bakterya na lang sa 12 kutsarita ng asukal, katumbas ng isang baso ng soft drink. 0.5 bakterya lang ang nahuhuli sa loob ng 30 minuto sa 24 na kutsarita o isang ice cream. Ang inaasahan ay ang isang puting selula ng dugo ay mag-aalis lamang ng isang bakterya. Kaya, maaari nating tapusin na ang mga tao na may mababang pagkonsumo ng asukal ay may mas mababang insidente ng mga nakakahawang sakit. Magandang halimbawa ng ehersisyo ay ang ginagawa ng asawa ko. Gusto niyang gumawa ng pisikal na ehersisyo. Pagkatapos niyang mag-aral sa Seniaria doon sa Switzerland, umuwi siya sa Brazil at ngayon ay nagtatanim ng maraming saging. Mula pagkabata, gusto ko na talagang tumakbo nung 14 na taon ako. Mahilig akong tumakbo, mag-cooper at magkarera. Kaya naglalagay ako ng mga layunin at iniisip ko, kapag dumating na yung sasakyan sa akin, kailangan nandyan na ako sa poste. Kaya't nagbibigay ito sa akin ng karagdagang lakas. Ang pisikal na ehersisyo ay nagpapalakas ng puso, nagpapababa ng presyo ng dugo, nagsusunog ng labis na calorie at tumutulong sa pagpapapayat kahit na hindi ito ang kaso ko at binabawasan ang stress. Pumili ng iba't ibang uri ng ehersisyo, mas mabuti kung sa labas. Sa ilalim ng araw, magsimula ng dahan-dahan at unti-unting dagdagan, pero kailangan itong gawin ng regular kahit na 30 minuto araw-araw na nagpapawis at mabilis ang tibok ng puso, tunay na ehersisyo. O kung ito ay isang mas mabigat na ehersisyo, maaari itong 2 o 3 beses sa isang linggo. Sa Switzerland, kung saan ako nanirahan noong kabataan ko, madalas umuulan, kaya't gusto kong lumangoy sa isang nakatakip na pool. Mas mabuti sa labas, sa ilalim ng araw.
sa hardin at nakikibahagi sa kapakipakinabang na aktibidad, talagang nakapagbibigay ng gantimpala. Maaari tayong umani ng magagandang bunga. Mabuti rin ang maglakad pagkatapos kumain kasi nakakatulong ito para mas madaling matunaw. Ang pagkain, Salamat, Daniel. Pagkatapos ng masiglang aktibidad, humihingi ang katawan ng tubig. Kaya Miriam, ipahayag mo ang mga benepisyo. Ang gamot na ito, Lahat ng mga nabubuhay na nilalang ay umaasa sa tubig. Bawat function ng katawan ay isinasagawa. Sa isang likidong estado, ang tubig ay kailangan ng ating paghinga sa paglabas ng hangin at sa pamamagitan ng ihi at kailangan itong mapunan. Maraming beses ang mga karaniwang problema tulad ng sakit ng ulo, constipation at ilang problema sa likod ay maaaring maibsan sa simpleng pag-inom ng sapat na tubig. Ang malinaw at walang amoy na ihi ay magandang palatandaan kung sapat ang iniinom natin. Para sa isang adulto, 2 litro sa isang araw ang pinakamababa. Kamakailan, pinalaki ko ang sarili kong pag-inom sa 3 litro. At dapat itong inumin pagkatapos ng 2 oras mula sa pagkain hanggang kalahating oras bago ang susunod. Gusto ko tong routine. Agad na paggising hanggang kalahating oras bago mag-almusal. Planuhin mong uminom ng 2 hanggang 4 na baso ng tubig sa pagitan ng agahan at tanghalian. 2 hanggang 4 na baso pa. At 2 oras pagkatapos ng tanghalian, simulan mong uminom muli. Subukang kalkulahin ang huling baso para bago ka matulog, para hindi ka masyadong maabala sa gabi. at ang paggamit ng tubig sa labas. Miriam, sa tingin ko, paborito mong tema ito, malamig na tubig. Oo, lalo na pagkatapos ng ilang minuto ng paligo sa mainit na tubig. Sa wakas, yung araw-araw na paligo, kung posible, ay napaka-revigorating at gusto kong hikayatin ang paligo na may kaibahan ng ilang palitan ng mainit na tubig, 2 hanggang 3 minuto, at malamig na mas maikli mula kalahating minuto hanggang 1 minuto. Ginagawa rin namin ito araw-araw kasama ang aming anak mula nang siya'y bagong panganak, at nakakatulong ito sa pagpapalakas ng kanyang immune system. Sa araw-araw, nililimitahan natin ang palitan ng mainit at malamig. Pero nyutan sa unang senyales ng impeksyon, pinapataas natin ang mga palitan. Mag-friction ka sa katawan gamit ang vegetable oil. Lalo na sa bahagi ng lower back, ang mechanical na stimulus na ito ay naglalabas ang mga hormone ng kasiyahan. Luz Salar Daniela. Ang susunod na gamot na ito ay isa sa mga pinakanagpapagaling na ahente ng kalikasan at isa rin sa mga hindi gaanong nauunawaan at ginagamit bilang therapy. At ito ay ang sikat ng araw, aking pamangkin na si Daniela. Sabihin sa amin ang mga benepisyo ng gamot na ito sa ganitong maputing balat. Tatakot ka bang ma-expose sa araw? Hindi tita, ang araw ay hindi kaaway, pero kailangan nating malaman kung paano makuha. Ang mga benepisyo nito, ang mga tao na may maputing balat tulad ko, dapat magsimula sa 30 minuto. At unti-unting dagdagan, inihahanda ang balat para makakuha ng magandang dami ng sikat ng araw, ng direkta sa balat. Lagi tayong dapat maging maingat para hindi magka-sunburn. Alam mo ba na kahit ang pagkain ay may kinalaman sa reaksyon sa araw, mayroon itong mababang dieta sa taba, protina. May mga pag-aaral na isinagawa gamit ang mga kuneho kung saan ang isang grupo ay inilantad sa dieta ng mga hilaw na gulay
at ang isa naman ay pinakain ng pagkain na mayaman sa taba at protina mula sa hayop, kaya't inilantad nila ang dalawang grupo sa ultraviolet rays at ang mga kuneho na kumain ng matatabang pagkain ay nagkaroon ng cancer sa balat. Samantalang ang mga kuneho na nasa dieta ng mga hilaw na gulay ay nanatiling protektado. Ang mga tao na may dieta na mayaman sa taba ay mas madaling nagkakaroon ng cancer sa balat. Nakakalungkot. Sobrang interesante. Ang mga kuneho ay nakikinabang din. Sa dieta na mayaman sa fiber tulad ng damo at dayami, At isa pang mahalagang aspeto, dapat makakuha ang mga mata ng kumpletong spectrum ng liwanag, kaya maglaan ng oras sa labas ng walang salamin o contact lenses. nabasa ko rin na ang sikat ng araw ay nagpapababa ng presyo ng dugo, nagpapababa ng kolesterol, at pumapatay ng mga bakterya at virus. Hence marahil ang pinaka-pinag-uusapan kamakailan ay ang pag-convert ng kolesterol sa ilalim ng balat sa bitamina D. As ngayon, karamihan sa mga tao ay may kakulangan sa bitamina D. Oo, ang bitamina na ito ay nagpapalakas ng mga buto. Tumutulong sa pag-iwas sa diabetes o cancer at mga sakit sa puso, pinapabuti ang ating immune system. Dahil sa pagkakalantad sa araw, tumataas ang bilang ng mga puting selula ng dugo, ang mga sundalo ng depensa, at pinapatay ang mga virus at bakterya. Ito ay isang mahusay na gamot laban sa depression. Ngayon pag-uusapan natin ng isa pang tema, isa pang gamot, ang temperansa. Ang temperansa na nakahulugan ay ang pag-iwas sa lahat ng nakakapinsala at ang balanseng paggamit ng mga mabuti, hindi lamang sa pagkain o sa pagkakalantad sa araw, kundi sa lahat ng mga gawi. Ang sigarilyo ay nakakasama sa halos bawat organ ng iyong katawan. Karamihan sa mga aksidente sa kalsada may kinalaman sa paggamit ng alak. Ang mga umiinom ng anumang inuming nakalalasing ay may mas mataas na tsansa na gumamit ng mga ilegal na droga, ang kape. Isang tanyag na droga, legal, at, syempre, nakaka-adik. Palitan ng mga lumang gawi ng mas mabubuting mga gawi. Humingi ng suporta mula sa pamilya at mga kaibigan. Magtiwala sa kapangyarihan ng Diyos para manalo. Hangin. Maaari tayong mabuhay ng mga linggo ng walang pagkain, mga araw ng walang tubig, pero ilang minuto lang tayo makakaya ng walang hangin, ng walang oxygen. Betsy, tiyak na nag-ehersisyo ka ng paghinga para makapagpatugtog ng transverse flute. Biniyayaan tayo ng Diyos ng napakaraming malinis na hangin. Dito sa mga bundok, pinapagana nito ang dugo, nagpaparelax ng isip, pumapatay ng mga mikrobyo, tumutulong sa paglilinis ng mga baga, huminga sa ilong, huwag manigarilyo, at iwasan ang mga lugar na may maruming hangin, panatilihing tuwid ang iyong katawan, at bantayan ang iyong posisyon sa upuan. Magmukhang malungkot. Panatilihing bukas ang mga bintana ng iyong kwarto. Mga benepisyo ng malalim na paghinga. I-relax ang katawan. Oxygenate ang utak para sa malinaw na pag-iisip. Nakakatulong ito na maiwasan ang mga impeksyon sa paghinga at nagdudulot ng malalim na tulog. Kapag nararamdaman mong nagkakasipon ka, subukan mong huminga ng malalim sa loob ng 10 minuto hanggang sa makaramdam ka ng pangangalit sa balat ng iyong mukha at mga kamay. Ang oxygen ay kaalyado ng immune system. Isang beses sa isang linggo, ilagay mo ang iyong mga kumot sa araw ng ilang oras. Buong araw, pahinga.
Alam mo ba ang sikreto ng isang napaka-epektibong face mask? Isulat mo. Isang magandang gabi. Tulog. Ano pa ba, Daniela? Hindi mo kailangang humiga at matulog. Para makapagpahinga, kahit na isang pagbabago sa routine na gumagawa ng ibang bagay mula sa nakaraang aktibidad ay nakakatulong na sa pagpaparelax. Kaya, ang pagbubuhat ng mga bato, pagkatapos ng mabigat na klase sa matematika, ay nakakapag-relax. Eksakto. Pagkatapos magbuhat ng mga bato, pwede kang magpahinga sa pagbabasa ng libro. Kaya, ang pagbabago sa pagitan ng pisikal at mental na trabaho ay isa sa mga paraan, minsan maglakad-lakad sa ganda ng isang gubat. Pagkatapos ng matinding stress, Ilapat ito, Daniela, sa iyong gawain sa pag-aaral. Magpahinga ka, maglakad-lakad, uminom ng tubig, magpakatatag sa araw at hangin, at ang iyong konsentrasyon at memorya ay magbabalik. ngayon tungkol sa tulog sa gabi. Ilang rekomendasyon, matulog ng 7 hanggang 8 oras bawat gabi. Mahalagang humiga kapag tapos na ang iyong tiyan sa pagtunaw. Kumain ng maaga, mga 2 hanggang 3 oras bago matulog. And magana pagkain, at saka, ang tulog ay pinakamatamis sa gabi. Kapag ito ay sinundan ng pisikal na aktibidad, ang mga nag-ehersisyo ng mga kalamnan sa araw, may magandang tulog sa gabi. Sabi ng matalinong si Salomao, matamis ang tulog ng manggagawa, kahit kaunti ang kinakain o marami. Ngunit ang kasaganaan ng mayaman ay hindi siya pinatutulog, at saka, pagkaroon ng tahimik na konsensya at makipagkapwa sa lahat, kawili-wili kung paano lahat ng gamot ay magkakaugnay. Walang alak, sigarilyo at hafin. Buksan mo ang mga bintana at hayaan mong pumasok ang malinis na hangin sa mga setting ng iyong cellphone o app. Tuwing mas mapula ang iyong screen na nakakapagpababa ng dami ng asul na ilaw, mas mabuti kung mas kaunti ang oras na ginugugol mo sa iyong cellphone o bang screen bago matulog. Magbasa ng 20 minuto ng Biblia bago matulog dahil nakakapag-iwas ito sa mga bangungot sa gabi, pababain ang mga ilaw sa iyong kwarto, lalo na ang mga puti at asul. Humingi ka sa Diyos na makatulog ng mabuti. Mahalaga. Magandang tulog, pinapataas ang bilis at pagkamalikhain ng araw, binabawasan ang panganib ng aksidente sa kalsada, pinapataas ang kakayahang matuto at alalahanin ang mga natutunan, at pinapabuti ang kakayahang humarap sa sakit. Mahalaga ang pagkakaroon ng isang araw ng pahinga bawat linggo. At nakakatulong talaga ang pagkakaroon ng taunang bakasyon. Bumisita ka ulit sa akin sa bakasyon, Daniela. Nandiyan na ang mga plano. Tiwala sa Diyos. Ngayon ay inaanyayahan namin ang aking asawa na si Daniel para magbigay ng komento tungkol sa gamot na ito. Tandaan, pagkakaroon ng ibang mga video sa channel tungkol sa temang biblikal na ang 3 mensahe ng mga anghel. Naniniwala ka sa Diyos? Ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay nagdudulot ng kapayapaan sa loob at nagbibigay ng katatagan. Nagbibigay ng lakas para patawarin ng iba. Isang alihim ay ang manalangin para sa mga tao na hindi mo gusto at naisin ang kanilang kabutihan. Makikita mo kung gaano kalaki ang pagbabago nito. Ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdadala ng pagmamahal sa tahanan at tumutulong sa pagpagaling ng mga problema at trauma. Paano lumago ang tiwala? Lumalago ang tiwala sa pamamagitan ng karanasan. Ang mga sinagot na panalangin ay nagpapalakas ng pananampalataya. Alam mo bang inaalagaan tayo ng Diyos? Tulad ng isang ama? At kung nais natin ang kanyang presensya at mamuhay sa paraang hindi siya nalalayuan, hindi niya tayo kailanman iiwan. Ang panalangin ay parang pakikipag-usap sa Diyos na parang kaibigan. Binibigyan tayo nito
ang lakas para harapin ang mga hamon ng buhay, kaya tinatawag din itong paghinga ng kaluluwa. Meron kaming isang sulok sa hardin dito sa aming bukirin, kung saan madalas akong manalangin. Kung nasa bahay ka, maglaan ng isang espesyal na lugar. Para lang makipag-usap sa Diyos, isara mo na ang pinto. Hanapin ang kanyang presensya. Gusto ko ring manalangin sa dapit hapon, tulad ng ginawa ni Isaac. Si Daniel at Davi ay naglalaan ng 3 beses sa isang araw para makipag-usap sa may likha. Habang pumapasok tayo sa espiritual na konteksto, is naming isama ang ilang mga diin tungkol sa koneksyon ng isipan sa katawan. 9 sa bawat 10 sakit nagmumula sa isipan. Ang isang kaguluhan sa tahanan ay maaring sumisira hanggang sa mismong kaluluwa. Ang pag-alala ay nagdudulot ng hindi pagkakaayos sa isipan. Ang mga maling doktrina, tulad ng tungkol sa isang impyerno na nag-aapoy ng walang hanggan, na nagdudulot ng walang katapusang pagdurusa sa mga masama, ay nagbibigay ng baluktot na pananaw sa karakter ng Diyos. Ang relihiyon ni Kristo, sa halip na magdulot ng kabaliwan, ay isa sa mga pinaka-epektibong lunas, isang makapangyarihang pampakalma ng nerbiyos. At para tapusin ang ating talakayan tungkol sa kalusugan, pag-uusapan natin ang isang paksa na hindi gaanong tinatanong, pero napakahalaga sa kalusugan ng mga kababaihan, na kalahati ng mga sakit ng kababaihan ay dulot ng maling pananamit. Hayaan kong kayong dalawa na magkomento. Talaga bang tinanong ka na ng doktor mo tungkol sa iyong pananamit? Bihirang sumasang-ayon. Pero ang kakulangang ito ay hindi nagpapababa sa kahalagahan ng pag-isipan ang ilang mga konsiderasyon. Una, ang perpektong kalusugan ay nangangailangan ng perpektong sirkulasyon, ngunit hindi ito maabot kapag ang mga dulo, mga braso, mga binti na malayo sa mga mahahalagang organo ay malamig at walang proteksyon dahil sa hindi sapat na damit, habang 3 o 4 na beses na mas maraming damit ang ginagamit sa katawan kung saan naroroon ang mga mahahalagang organo, nagiging sanhi ng pagsisikip sa puso, tiyan, atay at mga organong pelvic dahil sa labis na dugo. Pangalawa, bawat piraso ng damit ay dapat na akma sa katawan upang hindi hadlangan ang sirkulasyon ng dugo. O ang malaya at buong paghinga, huwag din mag-iwan ng mga marka sa balat. At nakakatulong din ito sa malayang paggalaw. At tamang postura, pansinin, pati na ang iyong panloob na damit parehong ibaba at itaas, ay hindi dapat hadlangan ang wastong sirkulasyon. Pangatlo, ang mungkahi, nakabatay din sa Biblia, sa Deuteronomio 30:22, talata P. Sa halip na magsuot ng sikat na maong na pantalon, na nagiging sanhi ng pagpapanatili ng maselang bahagi, na basa at nakababad, mas makabubuti ang suot na partikular na pambabae, tulad ng damit o palda, na nagbibigay ng mas magandang bentilasyon kasama ng mga gawi sa tamang kalinisan. Nababawasan ang malubhang problema sa gynecology at urinary, bukod sa marami pang iba. Sa wakas, tiyak na ito ay isang simpleng pagdampi sa mga paksa kung saan maaari. At dapat tayong mag-aral at magmuni-muni ng mas malalim. Naway mangyari ang kalooban ng Diyos. At kung ito ang iyong nais, kumapit ka sa pangakong ito. Ang Diyos ang kumikilos sa atin, parehong sa pagnanais at sa paggawa. Ayon sa kanyang mabuting kalooban, Filipos 2:13. Panampalataya at tagumpay.